Voices that shape the narrative, truth that stands unwavering, culture that defines our people, governance that drives change. The Bangsamoro Lens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again for another episode ng The Bangsamoro Lens. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Nords Magina, na pag-uusapan natin ng iba't ibang mga talakayan sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election at iba pang pwede nating masagap na pag-usapan with regards sa paparating na election. Pero sa episode ngayon talagang malalaman na natin kung ano ba dapat ang dapat sundin, panuntunan at iba pang dapat abangan mula mismo sa COMELEC. Attorney Alex? Well, magandang araw sa ating mga manonood at sa kauna-unang pagkakataon magkakaroon po tayo ng regular Bangsamoro Parliament Election at dito ang hamon po sa ating mga kinaukulan, particular ang COMELEC, kung paano titiyakin yung mapayapa, malinis at makatotohanang magiging resulta ng ating eleksyon. At sa pamamagitan niyan, malalaman po natin kung ano yung mga paghahanda, pagsisiguro para mas mapalawak po natin yung kaalaman ng ating sambayan ng Bangsamoro at makakasama po natin no less than ang tinig ng COMELEC mismo, si Attorney John Rex Lodianco. Kuyang. Magandang araw po, Kuyang Sir Attorney Alex, Sir Nords, at sa lahat po na taga-subaybay ng Bangsamoro Lens. Isang karangalan po na makasama kayo. Ayan. Okay, sige, simulan na natin, Attorney Well, Alex. Talagang hinihintay-hintay natin to . Well, unang-una, nagpapasalamat tayo, Nords. No? Yes. Of course, hindi ito yung mga, kumbaga, isa ito doon sa mga pambihirang pagkakataon na alam nyo po, ang banggit nga po natin dito, sa ating mga kababayan, lalo na po sa Bangsamoro, this is one of the masasabi natin na milestone events yung mangyayaring election sa September 2026 dahil unlike doon sa mga naunang pinagdadaanan po natin, yung mga regular na election, iba yung klase ng pagboto, iba yung klase ng paghahanda, at dito merong maninibago yung ating mga kababayan dahil from a presidential form of election narrative, magkakaroon tayo ng parliamentary. No? At dito, lilinawin po ng ating panauhin kung paano natin ipapaliwanag, Attorney John, no? Doon sa ating mga kababayan kung what makes this kind of election quite different from the previous one. Ginawa nyo na. Tama po, unang-una na lang yung makasaysayan. Alam nyo po, kauna-unahang parliamentary elections. Tapos po, alam mo na natin, yung COMELEC, pag nadinig nyo, sana yan, barangay, SK, Yes, national, yung local. regular. Ito, sa parehong saligang batas, merong kakaibang halalan, yung parliamentary elections. At ang maganda pa dito, ikabit na rin po natin sa makasaysayan. Ito na rin po yung culmination, ito na yung fruit ng napakatagal na inaasam. Ito na rin yung kasama siguro nung yung armed struggle at lahat ng pinagdaanan ng mga kababayan natin sa BARM. Pagkakataon, bubuhayin talaga true to its word yung autonomy na nasa saligang batas. Ito na yun Ito na yun. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and at the same time, meron na talagang makatotohanan, makabuluhan na meaning yung autonomy doon. Dahil meron silang sariling gobyerno, parliament to that po, at makapaghalal, linangin ng resources, pamahalaan ng pang-araw-araw na buhay. Kaya po kami sa COMELEC very proud po kami dito. Ako'y nararamdaman ko po to sa mga kasama ko. May personal po na impact sa amin ito. Hindi lang po ito trabaho sa amin, kundi para magkaroon sa amin ng kumbaga po proud moment na maging bahagi na kasaysayan. Pero Attorney John Rex Lodianco, nabanggit nyo nga po na ito'y kauna-unahan, hindi ito on the regular functions of the COMELEC kasi kayo nga yung barangay, the local elections, yun, the national elections, yun yung pinaghahandaan nyo. Pero ano yung paghahanda ng COMELEC patungkol naman sa parliamentary election? Kasi wala tayong makikitang governor dito na iboboto, wala tayong makikita na konsyal, mga ganyan-ganyan. Did the COMELEC also did their preparation
na alamin kung, sige, paano ba bumoboto sa parliamentary election? Totoo po, hatiin po natin sa dalawa yung paghahanda. No? Una, yung pag-comply namin sa batas na dapat ito ay kahalintulad nung nakaraang halalan po natin. Automated elections, yung sistema, ganun. In fact, batas na mismo nagsabi na kung ano yung Ito sistema yung ginamit. Bangsamoro Election Code. Tama po, no? Kung ano yung sistema ginamit nung Mayo. Hindi, actually sir, yung Republic Act Yun 12. na muna. Opo, Okay. di ba? 12317. Ito na yung pinakahuling batas na naglipat nga sa September 14. Inulit-uli yung provision na dapat kung anong ginamit na sistema noong May 2025, pareho rin. Kaya nga po pinahintulutan sa batas na yan ng COMELEC na mag-direct contracting dun sa automated system natin. Yun po yung technical, yun yung logistics. Pero ang pinakamabigat po dito, yung parte ng pagpaparating ng para sa ambang halalan na to. Ayun. Paano ba tayo boboto? Ano-ano yung ihahalal natin? At yan po ay magagampanan sa pamamagitan ng isang napakalawak, comprehensive na voter education and information. Dahil para i-connect mo ang halalang ito doon sa mga mamamayan natin na sabihin po natin na hindi araw-araw nakakonekta sa mga balita. Ito yung pamamaraan po nito. Well, doon sa punto na makasaysayan, ito nga yung bunga ng ating tinatawag na armed struggle, no? In fact, to others, ang binabanggit nila dito, Nords, from revolution to representation. And basically, maganda yung binabanggit mo, Attorney Jan, na walang, kung ano yung sistema ang ginamit doon sa mga nakaraang election, ang pinakahuli yata doon sa 2025, automation in a sense na ganun din ang, of course, ang gagawing sistema, except that the uniqueness of this one is that hindi na po siya parang, except doon sa district representative dahil tao yung iboboto. Pero pagdating doon sa dalawang aspeto ng klase ng botohan, magkakaroon po tayo ng tinatawag na party system. Regional political party as well as the sectoral. No? In fact, yung huling naging panauhin namin dito, ang sabi nga niya sa amin, ito yung isa sa pinakamakulay na literal dahil Literal, yun daw hanggang dun sa sa balota magiging makulay daw ko, Attorney Jan, dahil of course dito yata gagamitin yung kanilang mga logo, no? So how to ganun ba talaga ang direksyon niya na siguro partly pwede makatulong yun dun sa mga voters natin na alam mo kasi yung sinasabi nila sa lalo na sa mga panahon ngayon kuya yung visual So, yung ba, ano ba magiging mukha talaga nung balota natin para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan? Nako, tama Gaano po kahaba kayo. yan? No. Una po sa lahat, yung haba nung dating pinoproblema ng COMELEC, medyo hindi na po ngayon. Okay. Nag-isip pa bumaba kami noon na. na dalawang balota. Pero ngayon po, siguro mga around 30 to 40 inches. Okay. Mga ganyan na po yan at kabilaan. At tama po kayo, makulay. Dahil, bakit? Tama nga, makulay Dahil talaga. nga po, Makulay ang ang eleksyon. Bangsamoro Electoral Code, ang kauna-unahang code po na ni-require na yung bobotohan, dapat nandun yung logo ng mga political parties na inyo pong nabanggit. Visual siya. And at the same time, kami po sa COMELEC, kahit mukhang may desisyon na po talaga, isasama po namin naman yung larawan, pictures ng mga kandidato na sama bobotohan. din. Kasama po wow. yan. Galing. So, Dahil talagang makulay nga. tama po kayo. At ganito po kasi para sa Parang ating mga social media kababayan. na pala yung ating bolota. Opo, ano? Ang tatlong klase po ang bobotohan po natin dito Ayan, sa yan ang maganda po Yan sa ang ating important farm sa mga elections. kababayan. Una, 32 seats po yan para doon sa ating district representative. So Okay. para po itong mga congressman natin. So makikita nyo po doon sa slot na yan ng balota ay district representatives. Kung ilan yung kakandidato doon, isa lang po yung kada distrito . So isang bobotohan kada distrito. 32 distrito, basta doon sa distrito mo, isa lang. Ang next na bobotohan mo naman, yung Regional Parliament Political Party. So para mas madali intindihin, ano ba ang kahalintulad nito? Para pong party list. Party list. Na ang bobotohan mo po dito ay yung political parties. And by the way, meron pong 16 na political parties na na-accredit po ang COMELEC. At yun po, 16 yan. Makikita nyo, so 16 na grupo na may kani-kaniyang mga logo. Logo. Opo. Paano ang sistema ng pagboto dyan? Vote 1 lang din po dyan. Kada botante, isa ang boto. Para saan naman yung pagboto mo na yan? This will represent yung 40 seats naman po na nakareserba para sa regional parliament political parties. Ano yung mga nandun sa 40 na yung mga nominado po na yan? So paano yung isang boto?
magta-translate sa 40. Ganito po, nakasaad din po dun sa pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code brought about by the series of the amendments, BAA 86, 87, ang dami din. 88. Yan po yan. Dati po, kailangan maka 4% ang Okay. isang political party para makapasok ka doon sa parang 40 na yan. Halimbawa, sa 16 na political parties, ngayon po pala ang pagbabago 2.5 na lang. Oh, From bumaba. 4%, 2%. So mas mababa yung threshold Mas ngayon. mababa po Okay, ngayon. okay. Halimbawa, doon sa 16 na maglalaban na political parties, isang grupo lang ang nakakuha ng 2.5% ng total number of political party votes. How will that interpret doon sa 40? Makukuha niya po yung 4 na po. Makukuha niya 4 na po. Halimbawa, 2 po silang nakakuha ng 2.5. Diba? 2 po sila. Paano naman yung hatian? Ipo-proportion po natin. Halimbawa, yung isang nakakuha ay umabot ng 25%. Yung isang nakakuha ay nakakuha lang ng 2.5%. Natural po. Mas malaki syempre yung maibibigay natin by proportion. Alam nyo sir, bukod po siguro italunan natin ng konting discussion. Ito yung pinakamagandang model na nakita namin ng party list representation. Why? Una sa lahat po yung 2.5 merong minimum. Kailangan maabot mo yung minimum at saka ka makakakuha ng seats. Hindi po katulad dun sa party list system natin ngayon. Yung Meron tayo ngayon na para sa ating kongreso, kahit na yung dapat supposedly yung 2% lang Pero hindi dahil nga po 2%, 64 yung seats na uupuan, pag hindi nakakuha lahat, mayroong formula para mapunuan. So dumarating sa punto na mas marami pa po ang nakaupo na mga nominado na hindi nga umabot yung kanilang grupo sa 2%. But not dito sa parliamentary elections, merong minimum. Di ba po? Napakaganda. So kumbaga, makapasa ka muna doon sa minimum, tsaka kayo magkakaroon ng pagkakataon mo po. Pero maganda yung punto mo, Kuya. At least that's quite educating for us because yung comparison doon sa party list system, ang ginagawa, tama yun, meron kang certain percentage na kailangan kong 64 yan, pupunuan mo yan until talagang mabuo mo yung 64 na slots for the Sa party list representatives. No? Unlike dito sa case na to, ang magiging setup, kailangan umabot ka ng minimum. Tama po. Mapupunuan pa rin po yung 40. Pero palagay mo, kaya naman kahit sabihin na natin ilan lang yung umabot ng 2.5% sa minimum, mayroon bang chance na hindi mapunuan yung... Hindi po. Mapupunuan talaga yung 40. Pero ang yan. kagandahan nga po doon, ang makapag-uupo lang doon, ay yung mga nag-qualify na partido. So kumbaga po, meron silang karapatan na magkaroon ng seats dahil kami nakakuha ng 2.5 Hindi po katulad dito sa atin sa party list na iilan lamang actually yung grupo na nakaka 2%. At ang karamihan ng umupuno dun sa 64 ni hindi nga umabot ng 2%. Nagkataon lang nakaupo sila dahil kailangang punuan. At may limit kasi dun 3 lang po yung sa party list natin. Yes. Dito sa atin talaga 40. proportional representation. 40. Kung ilan ang nakuha mong boto na dun sa 2.5, makapasa ka muna sa minimum, 2.5. And then kung ilan talaga yung boto mo, maghahati-hati kayo in accordance dun sa laki ng botong nakuha mo. Kumbaga po siguro, may I be bold to say, parang pagdating sa proportional representation, perfect yung system. Tama. Dahil hindi lang sila nakapasa, may kay pa sila na sabihin na, hindi, kami yung pinakamalaki nakakuha. Natural lang na mas marami ang upuan namin sa 40 na yan. At may second pa po, ito yung third part na bobotohan natin. Kaya po nasasabi namin talagang kahanga-hanga, admirable itong sistema. Yung sectors. Yung sectoral, ito po yung ikatlong bobotohan natin. Before BAA 87 and 88 po, ang bobotohan natin talaga dyan ay sector. Pero ngayon po, brought about by the amendments of BAA 87 and 88, ang bobotohan na po natin tao. Bakit nasabi namin na parang perfect yung system? Bakit nasabi namin? Dito sa party list system, ang binobotohan nating grupo, hindi po natin nakikita yung mga tao na nasa likod. Ang mahirap pa po dito sa atin, nagbubulaga tayo dun sa Republic Act 7941, bigla-bigla na lang, eto akala mo, kilala mo na yung 5 nominado. Nung nanalo, biglang nag-resign, palit. Na hindi natin alam, biglang ngayon, iba na yung umupo. Na pwede palang ganun. Supposedly, dapat mga member ng urban poor, biglang mayayaman yung uupo. Dito po sa Bangsamoro, walang gulatan pagdating sa sektor. Bakit? Yung pangalan na po ng nominado, yung tao na mismo, ang ilalagay namin pagdating sa sektor.
6 na sektor po sila, 'di ba? Meron po tayong non-Moro indigenous people Yes. na para po sa halalang ito hindi kasama sa halalan. Ang kasali lang po dito sa halalang ito ay yung 2 nominado ng settler communities. Para po dun, isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama at isa para sa traditional leaders. Yung pong 6 na yan, meron po silang linya dun sa ating balota. Halimbawa, nakalagay po doon, kababaihan. Kung ilan po yung sektor, and by the way, we have 28 sectors po pang kalahatan na maglalaban dyan sa 6 na yan. Individual. Opo. Pero yung nominado nila ang ilalagay. Halimbawa, for women, nagkataon na doon sa 28 na yan, may 4 na women sector. So makakakita tayo ng 4 na nominado nila na maglalaban-laban doon. Doon naman po, ganun din ang sistema sa ulama, traditional leaders, doon po sa ating settler communities, kababaihan at kabataan. Pangalan mismo nila ang makikita natin. So hindi natin masasabi ngayon na kami ay bumoto doon sa isang grupo nang hindi namin alam kung sino. Nominees po mismo. At isa pa, dagdag ko pa po with your kind permission. Ang maganda pa po dito, inclusive yung halalan. Dati kasi ang original na vision ay kung sino lang yung membro ng women, sila lang yung boboto doon sa sektor na yon. Pero dahil nga po mahirap i-implement ito dahil ang ating sistema ng voter registration, hindi po tayo nakasektor pa eh. Wala po eh. Para magawa mo ito, kailangan magkaroon tayong general registration para ikaw ay mapabilang sa sektor na yan. Pero since wala, so ang mangyayari po, vote 1 ka pagdating sa district representatives. Okay. Vote 1 ka again pagdating po doon sa ating political parties. But pagdating po sa sektor, you can vote for 6. 2 para dun sa settler communities, isa para sa women, isa para sa youth, isa para sa ulama, isa para sa traditional leaders. So ikaw, kahit hindi ka miyembro ng halimbawa, hindi ka naman miyembro ng traditional leader sector, kabahagi ako ng naghalal doon sa mga mamumuno't representante ng traditional di ba po? Maganda yun, yung inclusivity na Inclusivity binabanggit mo, Tony, aspect. dyan. Dahil doon sa sectoral, ang iboboto po ng ating mga kababayan, 6 kamo. So para kang bumuboto ng Senado na 12 yan, this time, 6 yung pipiliin mo. Out of ilang sectoral... 28 po ng parties yan. Ibig sabihin, 28 parties po yan, 6 yung pipiliin nila doon sa sectoral. No? But we have to emphasize that insofar as the regional political parties, isa lang yan, same with the district representative, no? Isa lang po yan. Doon sa political parties, hindi mo pwedeng gawin dito yung, halimbawa, magkumpare, boss, pareho ko naman yung binoto, eh. No? Hindi po yun magiging invalid or void yung kanilang boto doon. So, basically, yun yung kailangan din malaman natin mga kababayan. Klarong-klaro po yan, batay doon sa paliwanag ni Attorney Jan, na, kumbaga, this what makes this election so exciting. Dahil ito, trailblazer ito eh. Halimbawa, insofar as the COMELEC is concerned, kung may tatawid ng maayos to at makikita natin na it will work, no? Yung parliamentary form of government in such a way that it can deliver. Ito yung binabanggit lagi namin ni Rose na pwede mo kasing gawing modelo to eh. Yes. For future Pwede ba maging template? reference. Pwede maging template. Sir, no? yan po sa punto na yan, nabanggit ni Chairman Garcia na yun nga pong salita namin na parang perfect representation. Bakit? I Alam niyo see. po sa party Okay. list natin, wala naman tayong nakareserba sa veterano. Totoo. Sa urban poor, fisher po. Tama. Wala po sa kababaihan. So, ang nangyari niyan, kung sino talaga yung mananalo, hindi necessarying nare-representa yung mga sektor na kilala natin. Pero pagdating sa Bangsamoro, may nakareserba. May nakareserba para sa kababaihan, kabataan, ulama, traditional leaders, settler communities at sa non-Moro indigenous So, peoples. wala nang takas. Kumbaga po Oo. hindi masasabi na wala kaming representante sa parlamento dahil merong nakalaan talaga para dyan. Parang Pero susugan ko lang yung binanggit mo, Attorney Jan. Kumbaga, for the first regular election, as far as the sectoral representation is concerned, magiging 6 muna. Pero tinitingnan din ng COMELEC na dapat nakabatay doon sa anong sector ka-identified. No? Halimbawa, kung women, eventually women lang. Pero wala pa tayo doon sa ganung aspeto. No? Basta ang sa ngayon, what the COMELEC is assuring is that of course, magkaroon ng regional representation doon sa 6 na sectors. These are the crucial sectors, by the way, na kailangan din ng representation.
Kaya ang binabanggit nga natin diyan, Nords, laging for a quiet period of time, ang naging representation sa BTA is appointive yung ating mga members parliament, no. So sa pagkakataong ito, magkakaroon na sila ng lagi natin binabanggit na yung mandato talaga mula Tama sa po. tao. Oo, tama, no. Pero attorney Laujanco, no. Sa lahat na ito na binabanggit mo, since bago ito para sa ating mga kababayan, how challenging naman ito na may abot sa mga boboto. Kasi this will be also the first time that the Bangsamoro, people of Bangsamoro, kumbaga lahat first time sa inyo, first time din sa kanila. And hindi pa natin na-include into the equation na first time din naboboto yung mga dating rebel. Tama po. Di ba? So, hiwa-hiwalayin po natin. Siguro po kaya naging intensyon nung nasunod-sunod na Republic Act hanggang sa pinakahuli, Republic Act 12317, na yung sistema ay pareho nung May, para po kahit papano may familiarity. So, iba man po ang ihahalal natin dito, pero yung pamamaraan, shading, makina, doon pa rin sa paaralan, kahit papano may familiarity, Yun, madali. yun. Oo. Madali maunawaan po at madapatunayan din namin para sa bagong botante, madali ituro. Madali i-immerse sila doon. Secondly, doon sa kaibahan. Talaga pong challenging, Sir Nord, Attorney Alex. Dahil nga po, una, yung mga posisyon, kailangan ipaliwanag mo. Vote 1 sa district, vote 1 sa political parties, vote 6 para sa sektor. At yung pong laging inaakala ng ating mga kababayan na, boboto ba ako doon sa chief minister? Hanapin ko yung position na ganyan. Yan po. Ilan lamang po iyan sa challenges na kailangan maipaliwanag natin. Dahil ang una-una pong tanong nung kami bumababa sa grounds, teka, nag-eleksyon na tayo nung Mayo. May kami mayor, meron kaming congressman, may governor kami. Para saan pa ba ito yung parlamento? So yan po yung mga dapat maipaliwanag. Mapakita natin ano ang magiging panunungkulan, ano ang kanilang trabaho, ano ang kanilang mandato, at bakit kailangang magkaroon ng sariling parlamento ang BARM. Yan po yung unang challenge yan. Pangalawa, siyempre kailangan po maparating natin itong information na to. Geographically challenging. Kahit gaano ka man. Technology. Kailangan maiparating ito. Idagdag pa natin po yung mga challenges sa culture at dialect. Yes. Kasi sabihin at tanggapin na po natin, hindi naman po ito para sa BARM lang. Ito po sa buong Pilipinas. Napakarami nating lengguwahe at dialect. At alam natin para maikonekta mo ang tamang impormasyon sa ating kababayan, you should speak their language. Oo, tama. Yun po yun para marating mo ang puso at isip ng madali. Kailangan maintindihan nila. Yan po yung mga challenges na nakita namin. Logistics, medyo naka-embed na yan dun Pero talagang ang foremost is to explain what BARM elections is all about. Education. Voter education po talaga ang Voter nakikita education namin talaga yung critical dito. Oo. As far as COMELEC is concerned, kasi the usual scenario minsan kahit doon sa mga regular or local election, laging nandyan yung usapin pagdating doon sa mga private armies, mayroon ka tinatawag na massive vote buying, and so on and so forth. Well, alam naman natin, these are not unique, no, insofar as the area is concerned. Paano yung nagiging preparations natin dito doon sa mga, kasi ngayon, unlike nung hindi pa umaalis ang Sulu, by virtue of the ruling ng Supreme Court, ngayon, ang tinitingnan na lang natin yung Basilan, Tawi-Tawi, Maganda. Maguindanao Maguindanao del del Norte, Norte and Oo. del Sur as well as Lanao del Sur, no? So basically 5 probinsya 'yan, no? So ito ganun din yung sistema pinairal ng mga previous preparations ng COMELEC. Pagdating doon sa pagsisiguro talaga na walang mangyayari mga intimidation or whatever. 3 po ang by the way po, wag nating kalimutan yung special geographic area. Okay. Kung Ay, matatandaan oo nga nyo po, pala, merong yeah, 63 yeah. barangays Yeah, na yeah. Newly created. Special Created geographic na- areas, no? Nabuo po natin sila na 8 bayan, 8 munisipyo po yan. Kaya lang wala pa po silang lalawigan. Kasi magkakalayo po Magkakalayo po sila, hindi sila Kumbaga dikit-dikit. protracted yung kanilang Opo. areas. So, ganito po ang approach natin pagdating sa security, pagdating sa violation. Nakikita po namin yan, 3 po ang pamamaraan dyan. Unang-una, yung law enforcement and deterrent. Kailangan talagang maramdaman na mayroong magpapatupad ng batas. Na kung gagawa ka nito, mahuhuli ka, madadala ka sa korte, mapaparusahan ka. Kung ikaw ay kandidato, madidisqualify ka. Di ba po? Yun ang kasunod niyan.
pangalawa po, yung tinatawag natin na paano makarating sa amin ng impormasyon. Kasi Yan. hindi sa lahat po ng pagkakataon merong mapagsusumbungang pulis. Ngunit meron tayong kababayang makakaranas ng harassment, threats, violence, both buying, both selling at iba pa. Kailangan maparating po sa amin yan. Kaya po ang gagawin ng COMELEC dyan, pinadadali namin yung pamamaraan ng information. May isang aspeto pa po yan. Merong matatakot magpadala ng information. Meron niyang Yes. matatakot. So paano mo papawiin yung takot para maipatupad mo yung batas? Pwede pong anonymous. Tatanggap kami ng mga reports na ganyan na hindi kailangan paharapin namin kayo. At ginawa po namin yan itong 2025. Kami po ay nagsulong ng investigasyon, nagsulong ng kaso na hindi namin kailangan ilabas kung sino nagparating ng information. Bakit? COMELEC na po ang bahala doon. Kami na parating nyo lang sa amin kung ano nangyari. Kami na po mag-case build up, magsampa ng kaso at iba pa. At yung pangatlo, kailangan pong mapaunawa natin sa ating mga kababayan ano masamang epekto nito. Kung tayo po ay hindi magboboto ng ayon sa ating talagang puso at isipan dahil magpapadala tayo either sa takot, either dyan po sa pangi-impluwensya, nakikita naman po natin, binabawi rin sa kaba ng bayan ang lahat po ng ginastos dyan at sino rin na nagsasuffer. Yung po, tayo rin po yan. So yung pong tatlong bagay na yan, maparating natin sa ating mga kababayan nang sa gayon, mapag-isipan nila. Kahit may threat, sige, may mga paraan ako magagawa, magsumbong, magsuplong, pero sa loob-loob ko, pagdating ng botohan, boboto pa rin ako ng ayon sa aking puso at isipan, di dahil sa natakot. Ang nakikita pa po namin dyan, Sir Alex, at Sir Nords, yung pong mga kababayan natin kasi, hanggat nararamdaman yan. At ito po hindi particular sa BARM. Ito baka Lahat po kasi na. isipin nila Yeah, Kung Pilipinas po nangyayari ito, no? Oo. Ito po hindi bago. At alam natin na merong gagawa at gagawa niyan. Pero kung naunawaan ng ating kababayan na hindi ito hopeless, meron ako magagawa na maaring hindi ako naman malagay sa alanganin, ngunit maiaambag ko sa bayan ko, isuplong ito, maparating tamang impormasyon, and at the same time, ito po pinakamaganda sa huli, kahit anong gawin nyo, boboto ako. At yung boboto ko, yung sa tingin ko makapagdadala ng maayos na kinabukasan, tingin ko po malalabanan natin ito. Okay. Doon naman tayo sa kasi alam naman natin at tinutukan natin ito, lalong-lalo na yung mga taong bayan na gusto talagang bumoto because ito yung mandato din bumoto, di ba? Gaya nga na sabi mo, boboto ako hanggang sa huli. Pero bakit ba umabot tayo sa 5 beses na naantala yung Na quotation? postponement. Parang grabe. Okay, maintindihan na natin on the side of the COVID kasi yun yung first sana di ba? Yung align siya into the national election. Pero yung mga sumunod na kailangan pa gumawa ng batas, kailangan pa dahil nga yung pagkawala ng sulong, yung mga ganyan. Paki-explain lang. Tama po, Talagang original na intention po nito nung na-ratify yung ating organic law Yes. kasunod ng ilabas yung electoral code. Yung po kasing sunod-sunod, tatandaan nyo po, meron silang local government code. Meron po tayong electoral code din. At yung electoral code po ang magiging basihan sana ng ating halalan. Pero kung matatandaan nyo nga po, medyo na-delay ang paglalabas niyan dahil po sa COVID. And supposedly po, Oo. agad sana na-integrate po ito synchronize doon sa ating national Yes. at local elections. Kasi Ngunit yun yung batas. yun po yung batas. At yun yung intention talaga. Yun yung intention. Kumbaga, bagamat iba ang sistema ng halalan dito, pero ultimately, kasabay ito nung national at local elections natin. So yun nga po, dahil sa COVID, may ikalawa po yan, yung nung hinanapan natin sila, kasi hindi po mag-e-exist yung ating electoral code nang wala ring kaakibat Ayun yung na matagal local na hinintay government din. code. Oo. Tandaan po natin yan, kailangan may local government code na may create ng positions, distrito at iba pa. So yun po yung pangalawa. Nagkaroon po ng ikatlo yan. Yung po namang lumabas na finally, yung ating local government code, ngunit masyado nang malapit sa 2022 elections, hindi na po ubrang maisabay pa. Yan po yung ikatlong serye. At yung ikaapat na serye sana, meron na, sasabay na sana natin sa May 2025, ngunit lumabas yung batas na nagsasabi na hindi, iurong natin ng Oktubre yan. Yun yung October na. Yun naman po yung October. That's Republic Act 12232. Oo. Iurong natin ng Oktubre. Ang reasoning naman po ng ating Kongreso ay seguridad. Para daw po matutukan ng maigi ang seguridad na sa isang banda sinasang-ayunan na rin po namin. Kasi kailangan, dahil nga po kauna-unahan may pagbabago, hindi lang sa amin po sa COMELEC, hindi lang yung seguridad, kundi yung paghahanda sa voter education. Binigyan po rin kami ng pagkakataon dagdag na oras para makababa pa.
Pagdating naman po doon, lumalabas naman po, nagkaroon ng issue naman sa district. Districting. Oo. Yun yung gerrymandering. Opo, Oo. ito Yun naman yung na ano ba yun? Ambiguity. Opo, yung na sa struck gerrymandering. down by the Supreme Court naman po Yun. yung pagdating sa distrito na inobliga na dapat maglabas ng bagong distrito at ang halalan dapat ay hindi tumagal o lumampas ng March 31. Diyan na yung... Opo. Ah. So inaasahan natin na lumabas po yan ng Oktubre, dapat lumabas sana yung districting ng around November para kami makapaganda. Ngunit unfortunately, lumabas po ang pagdidistrito February na po at naging batas ito parang mid-February. Hindi imposible pong makapagsagawa ng isang automated elections ng less than 1 month. Kaya po ang COMELEC na nagsabi, bukod po doon, pumasok po tayo doon sa period na bawal kang mag-alter na ng distrito kapasok doon sa election period ng halalan. Ayun. Ang reasoning Yung po doon, 120 days. Bawal po yan. Oo. Kasi dapat 120 days. Bakit po importante ang 120 days na yan? Lagi. 120 days before the election, fix na dapat ang distrito. Walang galawan. Fix na dapat ang mga barangay. Fix na dapat ang mga presinto. Wala nang dagdag sa mga botante. Kasi po kailangan magkaroon ng certainty. Alam ng lahat ng kababayan natin, fix na, wala ng galawan ito. Ang tutok na natin ay halalan. Yun po yun. So dahil nga po malalabag natin at siyempre definitely isa rin po yun sa grounds kung bakit struck down by the Supreme Court yung nauna na October, kailangan pong pag-iurong na naman. And finally, lumabas na nga po itong Republic Act 12317. Yun. Ultimately setting this election to September 14. Yan po, kaya nga Eto po, na. Eto na po nga. yan. Eto na po Sana. yung pinag-aralan. Pero, Attorney Alex, susugan ko lang yung sinabi ni may dapat bang sisihin? Dapat ba sisihin dahil naantala nga daw doon sa pagpasa ng if there is someone to be blamed, no? Naantala nga daw on the part of the bar, o kaya, teka, kasi minsan, inaano din ng COMELEC Sabi nila, bakit ba ang tagal sa COMELEC? So ano na ba? Ano nga ba? Ano ba yun? Koy, yung punto ni Nords, para lang sagutin mo na rin kasi magkasunod Ayun, yun. yung itatanong ko rin kasi base doon sa paliwanag mo, parang wala, kumbaga ito yung because of political and Meron ba? legal Yan, constraints, tama. no? Actually, yun yung gusto ko sabihin May May political intervention ba? Ang maganda kasi diyan, parang ang impression ng iba, baka naman talaga minamaniobra. Yun. And I believe... Sino kaya? And I believe na yun nga, base doon sa paliwanag mo, of course, alam naman natin, ang COMELEC are not privy to this kind of supervening events. But it gives an opportunity for the COMELEC now to prepare a much, kumbaga, readiness in so far as the Yun na, preparation. sumabay na ako sa tanong ni So Atty. yun Alex. yung tanong namin na para naman let us clarify to the public na yung po mga nangyayaring kung may mga postponement man noon, well of course, COMELEC is not privy to that but sumusunod na lang tayo dun sa galaw ng sitwasyon. Opo, dapat din po maunawaan ng lahat na ang COMELEC po ay walang kinalaman sa pagbabalangkas ng mga batas patungkol dito. Kami po ay tagapagpatupad lamang. Kung magkakandak po kami ng halalan, ito dahil may batas. Ayan po. So yung postponement, siguro po yung pagdating dun sa COVID, talaga naman pong sirkumstansya, buong mundo yan. Pagdating naman po dun sa dalawang magkasunod na batas, 232 at 12317, may dahilan ng Kongreso. Yes. May dahilan ng Kongreso kung bakit yan. Pero yung dagdag na dalawa po na yung sa pagkakaantala sa Electoral Code, yung Yan. problema sa Supreme Court sa districting, medyo naantala din sa Local Government Code. Siguro po sabihin na natin sa isang banda ay may pagkukulang ng kaunti, pero hindi po para sa COMELEC na kami manisipa. Naunawaan po namin, napakahirap po magbalangkas ng Local Government Code at Electoral Code from scratch. Napakahirap po niyan. In fact, yung pong ating 1985 Omnibus Election Code, kung hindi po ako nagkakamali, mahigit 10 taon pinag-uusapan yan bago nabuo ang Omnibus Election Code at lumabas noong Tama. 1985. Hindi po biro yan. So, 10 taon na. Wow. Opo, at tignan nyo Ganun rin po pala yung yun, Local Government Code of 1991. Tignan nyo po kailan lumabas ang ating naratipika ang ating Constitution. 1987. Tapos 88, 89, 1991, inabot ng 4 na taon bago lumabas ang Local Government Code. Kaya po kung tutuusin po, siguro may isyong political, pero hindi dapat po manisipa dahil hindi biro po talaga ang magbalangkas Tama. ng mga batas. Ganun na lang, no? Pasukin Kumbaga, natin, ganun na Nords, lang. yung political certainty na matutuloy yung election. Kasi meron pa rin mga agam-agam yung ating mga kababayan. Of course, kung makita mo yan,
may mga siguro yung ibang grupo Dami ng issue. nagpapakalat ng hindi, malamang sa hindi baka hindi na naman Daming tayo memes. matuloy niyan, no? So essentially yung mga ganito, attorney Jan, no? Anong nakikita natin balakid? Hopefully wala naman, ano. Meron at meron po talaga magtatangka. Okay. Alam po natin yan. Batay nga po sa mga pag-aaral sa buong mundo, habang lumalapit ang halalan, tumataas ang incidence ng effort sa disinformation at misinformation. Pero ang maganda po kasi dito sa Pilipinas, kahit papano gising ang mga Pilipino. Maraming sources of information. Nga lang din, marami rin pong maling sources of information. Pero at least, sabi nga namin, ang Pilipino, hindi na katulad dati na nadinig ng kapitbahay, na ipasa sa kapitbahay, yun na yung paniniwalaan. Bakit? Dahil pwede po silang magtingin. At sana po, yun yung maging best practice ng Pilipino. May nadinig ka, hanapin mo yung informasyon. At ito po ang gagawin po natin dito. Tayo po ay talagang handang makipag-ugnayan sa lahat po ng makakatulong sa atin. Kaya po ng Crossroads Media, ng Bangsamoro Lens, ng pagtulong-tulong na iba't ibang ahensya. Kasi hindi lang po ito problema ng halalan. In fact, pag pumunta po kayo sa ating kongreso ngayon, napakaraming bills patungkol sa falsehood information, disinformation, dahil ito po talaga kinilala na natin problema sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Kaya po, hiling na lang natin sa ating mga kababayan, kumbaga po parang sakit ito Ang disinformation at misinformation, nandyan na yan, parte na ng buhay. Ano ang magagawa natin? Siguro po, bakunahan mo yung sarili mo. Pabakuna ka para, alam mo, maghahanap ka ng tamang information. At isara mo at pikit mo yung mata mo dun sa mga alam mong maling informasyon. So gano'n na rin po, matuto tayong mabuhay na nandyan na, magiging less effective po sila kasi kung meron tayong mga pamamaraang gagawin para labanan yan. Ayan. Okay. Doon naman tayo sa aspeto na kasi syempre, you cannot operate kung walang budget. Okay pa ba tayo sa budget? Since nung una, if I'm not mistaken, naka-imprint na ang COMELEC, tapos nasayang, naipadala na yung mga logistics, tapos nasayang on the first election that is supposed to be noong October. Gumastos na ang COMELEC. Ilan na po ba yung nagastos natin at kaya pa ba yung budget ng COMELEC para dito? Tama po, no? Nakagastos na po tayo para dun sa Oktubre sana ng 1.2 billion. Balota po yan. 1.2 billion. Balota, makina, deployment, training, nagawa na po natin yun kaya lang nga po, struck down by the Supreme Court, yung halala na yan. Ang maganda naman po nung tayo'y nanawagan sa ating Kongreso at sa Ekotibo na ibalik yung 1.2 billion. At nadagdagan pa po ng kaunti dahil nga po nagkaroon ng registration. Alam niyo po kasi, supposedly, yung original na registration. intention po ng batas natin, nung October sana yan, kung sino yung bumoto nung Mayo, sila rin ang botante ng Oktubre. Ngunit nakita po natin kasi sa pagitan ng Oktubre na yan, hanggang sa nalipat by the Supreme Court ng not later than March 31, may magka-qualify na maging botante, may mag-18 Ibig pong sabihin nun, dahil lang sa kaya pala umabot na sa 2.5? Tama ba? po, 2.3 million po tayo dahil may nadagdag po ng Yun yung mahigit registered kumulan. voters. Opo. At naging inclusive po tayo. Nabigyan sila, kasali ako. Yun po yung importante sa halalan kasali ako. Yun po, so nadagdag na yan. At ang maganda pa po dito, nakita natin yung challenges talaga. Siguro po para sa ating mga kababayan na nagtatanong, bakit ba ang halalan laging tag-init, laging sa Mayo? Oo nga, no? Dahil alam nyo po, iniiwas po ng ating constitution, ng saligang batas at ng ating mga batas yung bagyuhan. Bagyo. Ngunit ito po ay gaganapin ng Setyembre. Alam naman po natin ay meron medyo po tag-ulan. talaga. Opo, may Pero tag-ulan. sa BARM talagang tag-ulan naman lagi. Correct po. Kaya nga po, ito, yung pondo na ibigay, sapat po para sa gagawin na halalan, Magkano automation and all. ang gagastusin para ngayon? Hindi ko lang po masabi ngayon kung magkano, pero para po masabi ko na sapat yung naibigay ng Kongreso. Hindi na po kami humingi pa ng karagdagan. Ngunit nakakatuwa po dahil ang ating parliament ay naglaan ng contingency fund para sa COMELEC. Actually, yun yung gusto ko na sanang itanong. The parliament is saying na magdadagdag sila ng 500 million. But some parties are saying, bawal yan, hindi yan pwede kasi may budget na yung COMELEC. Can you, at least straight that fact? Nako, hindi po naman sa bawal. Dahil kung matatandaan nyo po, marami talagang contingency. Ito na po yung una, yung climate natin. Paano kung nagbagyuhan? Alam naman po may problema tayo pagdating sa deployment, sa pag-ship po niyan at iba pa. Ito po yung kakailanganin natin. Lahat po nagkakaproblema sa logistics pagka ganyang panahon. At yung pong 500 million na yan, wala pong dapat alalahanin ng ating mga kababayan dahil COMELEC po ang gagamit niyan. COMELEC ang
magiging accountable dyan at COMELEC din po ang i-audit. Kasi ganoon naman po sa pamahalaan eh. Gumastos ka ng pera, dapat i-audit ka kung totoong na paggastos ka. Ano dyan, no? Ang lumalabas dyan, attorney dyan, yung 500 million, standby or contingency fund. No? And precisely dahil Gamitin man o hindi. binabanggit mo nga na unlike do sa mga previous elections na ginagawa ng Mayo yan, ito, September yan. At alam naman natin, sa buwan ng September, ito na yung, mapasok na ba tayo dun sa rainy Bare months? season? Opo, tag-ulan na po Tag-ulan talaga na yan. po yan. So, Tag-ulan ibig sabihin, na. part of it, yung mga contingencies na gano'n. Ano? Opo, ang declaration po ng ating pag-asa ay nagsisimula ng July, August, tag-ulan na po yan, bagyuhan na po yan. Kaya po itong bagay na to na itong meron kaming standby fund ay napakalaking tulong. In fact, hindi po ito bagong practice sa COMELEC. Kung nasundan nyo po yung kaming paglaban sa budget para sa barangay at SK elections, humingi rin po ang COMELEC ng standby fund sa Kongreso dyan. Dahil nga po doon sa nakita namin bigla, baka maaring lumaki bigla ang botante. Alam nyo po, nung simula ng registration, October 2025, hindi namin sukat akalain na bigla pong tong nakaraang Sabado, nasa 4.5 million pong aplikante natin. At maari po talagang tumalo ng barangay voters natin sa around 72 to 73 million. Ang ating SK voters, 24 million to 25. Hindi po natin nakikita yan nun. At ito pong standby fund na binibigay, ito po yung magko-compensate dyan. Dahil alam nyo po, yung pagbinigyan po ng line item ang COMELEC, naka-impunto po yan eh. So kung merong mga contingency, saan po namin kukunin yan? At yun po yung hindi bago itong pagbibigay ng contingency Saka po. yung part ng ating voters education, yung dun sa placement ng mga areas for voting, same with nung nangyari noong 2025 o mag-iiba rin yan? Pareho po. Pareho Kung lang. saan po yung tinatawag nating voting center, yung paaralan po Yung yan. paaralan, Yun oo. din po para po sanay na. Ang siguro man po magkakaiba-iba ng kaunti ay yung presinto. Bakit? Meron po kayong mga nadagdag na kapwa-botante nyo. So maaring yung precinct number 2 dati, ngayon po magkakaroon ng 2A or 2B dahil lumaki. Pero hindi po ibig sabihin na magkakalayo-layo kayo dahil kapag ka po ang COMELEC ang nag-ayos ng Project of Precincts, ang tawag po dyan, yung pagpipresinto ay Project of Precincts, talaga pong nakalagay lang yan doon accessible sa inyo. So ang tanong pa nga pong kasunod, bakit ba ang COMELEC hindi makapamili ng mas maayos na botohan? Bakit lagi doon sa elementary school? Dahil nakita po namin na sa lahat po ng public facility, yan pong elementary school, ang halos lahat ng barangay ay meron. Kaya po doon natin ginagawa. Kailangan po kasi malalakad. Hindi po pwedeng pagagastosin pa natin na magko-commute pa as much as possible. Walking distance po ang ating polling places. Ayan. Okay. Ang ano natin dito, Norge, yung sa voters education, dahil sa totoo lang din, ito yung magbibigay ng oportunidad dun sa ating mga kababayan na makapamili talaga nung sinong iboboto nila, no? And pag sinabi nating voters education, ito siguro yung one of the challenges din sa COMELEC, kung paano mo maabot yung mga pinakamalalayong lugar, no? Ito yung mga lugar na masasabi natin pwedeng may mga constraint on, sabihin na natin, technical pagdating sa internet, pagdating dun sa signal. Yung mga ganyang sitwasyon, Attorney Rex, no, napupursiban natin kung ano yung magiging kumbaga direksyon ng COMELEC doon sa mga rural areas, Alternatives, mga alternative initiatives. para at least alam din ng ating mga kababayan na baka mamaya abangan nyo po, may mga schedule na pupunta yung mga COMELEC dyan, yung mga field COMELEC officials to provide the necessary information dissemination. Tama po, Attorney Alex Hernandez, no? Talagang kailangan, hindi pwedeng itanggi, kailangan marating ng COMELEC ang lahat ng yan. Whether by any means, yung personal, kailangan marating. Transportation challenge, technology, internet, signal, nandyan po lahat yan. Kaya nga po ang COMELEC po, bago po tayo magprograma, by the way, nag-uusap po tayo tatlo, no? Marami po kayong naibahagi sa amin na maaring nadidinig namin pero hindi ganun kalalim ang kaalaman, kailangan po talagang tulong-tulong. Yun po yung naiparating nyo sa aking mensahe ngayong umaga sa pamamagitan po ng Crossroads Media at may nabanggit pa po yung mga ating mga two-way radio Yan, yung mga enthusiasts, local alam nyo po, kailangan maparating namin by any means possible. Yan yung local broadcast. Kasama po talaga sa mandato yan ng yung mga aming conventional. Opo. Conventional broadcast. Yung pong magtao-tao pumunta sa mga barangay, talaga pong role ng COMELEC field officers yan. Gagawin po namin yan. At yung pong sa amin sa main office, meron pa po kaming special voter education. Ito po yung maaring mag-tap ng lahat ng maaring makatulong. Podcast, etong Facebook Live, pati na rin po yung sa two-way radio. Talaga pong makikipag-ugnayan at makikipagtulungan kami sa inyo dahil aaminin po ng COMELEC.
kailangan po namin ang tulong ninyong lahat. Oo, ilang months na lang. Ilang months na lang ba, Attorney John Rex? Tama po less than 5 Nako, months na po talagang- ito. Oo, Well, maraming na. ang start ng campaign proper is July. Ano, ito, ano natin yung schedule. Yung calendar of activities Yung pala, calendar of parati sila ng activities mga na natin, kababayan para natin. alam natin. Tama po, ano? So Oo, isa-isahin baka po mamaya natin, ano? pre-electionary sila dyan eh. Tama po. Dahil nga po ang ating halalan ay September 14, ang ating pong election period ay magsisimula ng July 16. July 16, tag-ulan So yung na. July 16 po na yan, asahan po ninyo gun ban, checkpoints, Okay. yung pagbabawal po sa paglilipat-lipat ng tao sa pamahalaan ng walang pahintulot ng COMELEC. Tapos po, kasunod na po natin dyan, yung campaign period. July 30 po. July 30. July Okay. 30 po yan. Dahil practically 45 days po yan eh. Yan po yung lalabas natin na kampanyahan. At kung mapapansin nyo po, tatagal po yung kampanyahan natin hanggang September 12. Bakit? Dahil yung the day before the election, September 13, at yung day of the election, September 14, bawal na po mangampanya yan. Tapos po, sundan pa natin ng konti. Yung election period natin, dinig namin yan tapos ng halalan, meron pa. At tama po kayo, hanggang September 29 po yan. Ayun. Opo. So 15 days, 7 days after, ilang araw ba yun? No? Basta September 29, tapos na yung September 14, September 29, meron pa rin pong election period. So paalala po sa ating mga kababayan, may umiiral na gun ban, transfer ban, suspension ban, at yung pong 45 days pa bago maghalalan. Yung pong nadidinig nyo, yung paglalabas ng treasury ng pera ng Yan. iba pa, kailangan pong ihingi ng pahintulot at exemption yan sa COMELEC para Mga masiguro projects na hindi po nagkakaroon ng abuse of state resources. Okay. Ako, I think bilang observation din natin sa ground, ika nga, nakikita na natin kasi nakita na natin during the filing ng candidacy, petition of the parties, may nagtatanong, Attorney, bakit nga ba nahuli yung party ng UBJP or other party? Hindi naman sa sinasabi natin kinakatigan natin, pero kumbaga UBJP represents the MILF, no? At sila, given the credit to them, sila yung talagang nagtaguyod at malaking kontribusyon sa pagkakaroon ng BIRMM. At sinasabi ng tao sa ground, bakit sila pa yung tila baga naantala? Parang muntik nang hindi makasali pa sa darating na election. Paki-explain po. Opo, may proseso po kasi ang tawag po natin dyan ay petition for registration. Okay. So lahat po ng makikilahok na political parties ay kailangan magparehistro kay COMELEC. Ito po dati, kung matatandaan nyo, kung natuloy sana ito ng October o at least yung March 31, meron na po tayong 7 political parties Pero Yes. dahil nga po sa Bangsamoro Autonomy Act 87 and 88 na binago lahat ng ito, nagkaroon po ng panibagong registration ng lahat. Nag-back to zero po tayo Yan. At dahil nga back to zero, sila po yung nag-file sa amin ng petition. Now, kasama po kasi sa proseso ng mga petition for registration, yes. Oo. lahat po ay pwedeng magkaroon ng opportunity na mag-oppose, mag-challenge. At yun po yung nangyari dito. Meron pong isang grupo na nag-file ng opposition sa kanilang registration. Alam niyo po sa proseso rin kasi, hindi naman po pwedeng baliwalain ng COMELEC ito. Nagkataon lang po yung iba, yung 15 ay walang challenge. Opposition. At nakita po ng COMELEC based on the qualification, submitted documents ay agad-agad pwede ng desisyonan. But this time sa UBJP po, may nag-allege yung sa armed groups, etc. Ganyan, marami pong in-allege kailangan po magkaroon ng pagdinig. Due process po ang tawag dyan. Ngayon pinapaliwanag nga po namin, 2 bagay po sa issue na to. 3 bagay. Una, hindi na antala dahil kailangan paganahin ng proseso. Pangalawa, nagkaroon po talaga ng pagdinig. Nagkaroon ng pagdinig. At ultimately nga po, binaliwala ng COMELEC yung opposition. Kaya nga po lumabas. Hindi po kasi pwedeng baliwalain yun. At sabi nga po namin yung ikatlo, ito maganda pong pag-usapan. Yung ikatlo dito, una po ay hindi na-deprive ang UBJP nung pagkakataong una, maglagak ng kanilang list of authorized signatories. Tinanggap po kahit na pending pa. At ikatlo, sabi nga namin, kung naantala pa man din ng konti pa, filing po kasi ng COC sa ng Kan-ana noong May 5 to 7, umabot naman po. Umabot diba po? naman sila. Pero kung sakali man po na sabihin na natin na lumampas pa, malinaw po ang proseso ng COMELEC. Pag may nakapending dyan at meron nagpapile ng COC para tatanggapin at kikilalanin po yan. So hindi na deprive. Ito po yung isa pa siguro para makita ng ating mga kababayan.
Actually, it worked for the benefit of UBJP. Nakikita po namin sa mga practitioners po ng election law, nakita po namin yan na benefit, advantage. Bakit? Yan din yung mga issue na ibabato sa kanila, nagkaroon ng opisyal Nauna na lang. pagkakataon na sagutin lahat. Yung po yung maganda dito, basahin nyo po yung desisyon ng COMELEC. Napakaganda ng pagsagot ng ating pong UBJP. Kaya po, di ba, halimbawa, hindi dumaan sa ganitong proseso. Merong magbibintang sa kanila, ganyan, sisiraan sila. Okay. Ang hirap po, walang opportunity para sagutin. But this time, sa loob ng proseso, nagkaroon ng UBJP ng pagkakataong sumagot. Kaya sabi nga namin sa practitioners po, maganda ito, nalinawan lahat ng issue. Kumbaga, yun lang yung... Parang it's a blessing pala in disguise. Ang naging context lang doon, yung pagbibigay talaga ng due process. Dahil tulad doon nabanggit mo, Attorney Rex, na siyempre, kung merong opposition, it goes without saying that the COMELEC has to take cognizance of the opposition. Whether may merit yan o hindi, malalaman mo yan dun sa course nung hearing or deliberation. At total, ang binabanggit mo rin naman, hindi naman siya naging UBGP was not deprived in the first place dahil parang ang naging position ng COMELEC dito, even doon sa filing, parang without prejudice to the outcome. Naku, ang ganda po na sabi nyo, yung without prejudice. Yun po talaga yun. At ito po yung alam ng mga practitioner po tulad nila Attorney Alex. Ano? Ang tawag nga po namin dyan, may Latin maxim pa po dyan, yung ex abundanti ad cautelam. Ibig sabihin, an abundance of caution, kesa hintayin ko yan, mag-file na ako in compliance dito at tinatanggap po yan kahit ng korte, Ayun. kahit ng COMELEC. Kaya wala pong deprivation ng Ayun. karapatan. Alam mo, maganda yan. Kaya Ganda, nga, ganda ng ito yung discussion natin. Ito yung Oo, opportunity ganda. na no less than the voice of COMELEC is really saying all these Yes, things. oo, tama, Dahil ang tama. hirap, Kaya talaga, sabi ko laking nga, opportunity. Kuyang, alam mo, while it is true, part na rin yung disinformation, but of course, you can expect that yung mga iba't ibang grupo, may mga social media. And of course, lahat naman na nilalabas dyan, self-serving eh. So ano magiging equalizer mo dyan? The COMELEC itself speaks for what's really happening, no? At ito yung opportunity rin natin, Nords, as far as the Bangsamoro lens, na napapaabot natin yung mga Yes. totoong pangyayari. Kumbaga, sabi nga nila, directly to the horse's From the mouth. horses. No? So yun po yung mga kababayan natin, yung kanina nung kami nila Attorney Rex ay nag-uusap na yung opportunity for this kind of platform Yes. to reach out to the community. Oo. With all what's happening on disinformation, with all the social media na kumbaga one-sided, it serves certain sabihin na natin whimsical purposes, but here we are as far as the Bangsamoro lens na yung may binanggit ka yung authoritative eh. Yes po. Sana ganun yung maging kalabasan po ng ating mga ginagawa dito sa Bangsamoro lens to provide really a platform that people can trust and people can probably look for some information. May words of wisdom na naman si Oo, Attorney so, Alex. Yun po yun. At least, Rose, no, bago tayo magpaalam din. Talaga ang ganda. oo, Ako talaga parang napuno na ng information. Alam mo, Okay na ako. ito yung mga bagay na you sometimes napapatingala ka na lang na may Ganun mga pala yun. opportunity Oo. na ganito. But we are very fortunate dahil sabi ko nga kay Attorney John Rex, so far, no, sa lahat ng naging spokesman ng COMELEC, ito talaga Yes. yung kumbaga To the ground. direkta eh. Hindi lang- kanina nga gusto niyang pumunta by any means of transportation para lang may abot yan, no? And we're very thankful to that kind of gesture, Attorney Lalo Rex. pat Bangsamoro ang pinag-uusapan. Lalo na Bangsamoro Lalo dahil, pat Bangsamoro ang sabi nga niya, pinag-uusapan. hindi lang po ang COMELEC ang excited dito, pati po yung mga kababayan natin are also excited, lalo na sa Bangsamoro people dahil unang-una, this will be a show window. Trailblazer po yung mangyayaring eleksyon sa kauna-unang pagkakataon dahil hindi po ito yung mga normal na nangyayari sa Pilipinas. Again and again, we've been emphasizing nila Nords na ito yung magkakaroon tayo sa Pilipinas ng regular Bangsamoro parliamentary election under a presidential form of government. Tama. Tama. So Ako- that's even something.
Pang-last na lang, I think, who would be, is COMELEC expecting an international audience Naku, this madami po. coming election? Madami po. In fact, last week lang po kausap na po namin yung European Union. Sila po yung tantawag po nila sa nila third-party observers. Kasi meron pong mga regular election observers. Sila po gusto nila third-party independent po sila. Alam niyo po, siguro talagang historic Kasi una, ito po yung culmination ng armed struggle. Na Yes. finally will bring about the peace. And pangalawa po, sinasabi nila autonomy. True to its word na autonomy. Tapos yun po yung nabanggit nyo, Sir Alex, under a presidential form of government, merong parliament. Talagang ano po sila kumbaga amaze sila. At sabi nga po yung mga members ng European Union na nakausap namin, na baka nasa Pilipinas po yung susi doon sa problema ng ibang bansa na Mali meron natin. din ganitong issue. Oo. At kaya po talagang tutok na tutok po sila dito sa ating magaganapin na halalan. Okay, last na lang. Talagang Sige, sobrang sige, ganda sige. ng usapan. I mean, vote buying has always been a problem in our country. Tingin niyo po ba, Attorney at Spokes, na medyo mababawasan? Or sana mabawasan? Or do we have measures na sana'y matanggal talaga, eradicate? Alam niyo po talagang That's one of the challenges. challenge po talaga ang vote buying at vote selling. At nakita po namin ang pagtaas nito mula po nung nag-automated elections tayo. Bakit? Sabi nga, ako po yung nag-coin ng salita na ang successes ng automated election ay bittersweet yan Bakit? Habang nagiging successful, habang nagiging robust ang system mo, na talagang papatunayan mo, hindi yan na-alter, natatamper, nahaka, di pa. Pupunta ang mga gagawa ng masama dun sa weakest link ng ating halalan. At ito po yung botante. At by any means, dahil nga hindi na nila kayang itamper, hindi nila kayang impluwensyahan si COMELEC, pupuntahan nila ang botante, doon gagawin ng pang-impluwensya. At ang means po na yan, either terrorism, violence, vote buying at vote selling. Dagdag na po natin ngayon, misinformation at disinformation. At nakikita po namin na meron at meron po yan. Pero gaya nga po na napag-usapan natin kanina, 3 bagay ang talagang gagawin at i-intensify ng COMELEC po dyan, yung pong ating law enforcement, yung pong ating deterrent po yan. Secondly, yung pong ating mga kababayan, bigyan mo sila ng means para iparating information makapagsumbong nang hindi naman sila nalalagay sa alanganin at nadidelikado. At ikatlo, ipaunawa natin sa kanila na maaring binigyan ka ng 1,000 ngayon, pero bilangin mo, yung magkano lang yan sa loob ng 3 taon, baka wala pang 20 pesos ang equivalent ng tinanggap mo. At maniwala po kayo sa amin, Tama. yung 1,000 pesos mo, more than, dati po sabi namin, doble. Nung nagsimula po ako sa COMELEC, dobleng kukunin. Hindi na po ngayon ganun. 100 times na kukunin niyang 1,000 mo na yan sa kaba ng bayan. At yun po yung dahilan. Bakit hanggang ngayon walang signal ng internet, walang signal ng telepono, Particularly ang kalsada, ang kalsada po ay talagang pahirap at challenge. Oo. Kaya po sana, dalawa po dito, merong parte ang gobyerno, ngunit nakikita po namin mas malaki ang parte ng ating mga kababayan na lumaban. Whatever means, merong vocal dyan, merong tahimik, pasang importante po, labanan natin, bumoto po tayo ng tama. Hindi para po sa COMELEC para sabihin na mali ang binoto nyo, tama ang binoto nyo, etong kandidatong tama, wala pong ganun. Ngunit magiging tama ang pagboto ninyo kung ang pagboto nyo ay binasi nyo, una, sa tamang impormasyon. Pangalawa, kayo bumoto ng ayon sa pag-iisip at sa puso. Hindi lang dahil sa kakilala, hindi lang dahil sa, eto nadidinig ko, ganyan-ganyan. At ikatlo, bumoto po kayo ang nasa isipan nyo dapat. Ang kinabukasan, hindi lang ninyo, kundi kinabukasan ng anak, apo sa tuhod ninyo. So, successing generation ng mga Bangsamoro. Okay, ako sold na ako. Sold na Napaka-tindi ako. ng mga statement Haba nung reels niya, pang binibitiwan. reels talaga. So, again, sa lahat po ng sumusubaybay sa amin, ito po ang ating Naka. Bangsamoro Lens. Ako po One of si the, Attorney Alex Sabaton. Nords Maguindanao. At ako po si John Rex Laudianco ng inyong Commission on Elections.